Magandang araw sa lahat ng maginoong magmamanok. Gaya ng dati, paalala ulit, napakainit ang panahon at ito ay delikado sa ating mga manok mula itlog hanggang sabungan. Napapansin ko lang, tapos na ang breeding, yung regular season, pati yung late bird. Pero may mga balak mag-off-season breeding. Kaya marami pa rin katanungan tungkol sa breeding and genetics sa ating social media. So, tunghayan natin isa-isa yung mga issues na nire-raise nila. Halimbawa, itong si Rome. Saan po namamana ang kulay sa broodcock ba o sa broodhen? Okay, Rome. Ang kulay ay depende kung siya ay dominant. Karaniwan yung mga off-color, sila ang dominant. Malalaki man o mababae, halimbawa ang bulik, kahit 1/8 na lang kung minsan ang dugo, yung bulik na kulay namamana sa lalaki o sa babae. Ganon din yung ibang off-color gaya ng gray, mga kanawayon, at iba pang mga off-color besides red. Kung red ang pinag-uusapan natin, red to red, karaniwan, halimbawa, green leg yung tatay na walang halong yellow leg o white leg. Ang nanay, sabihin natin, ay white leg o yellow leg. Ang mangyayari niyan, lahat ng anak na babae magiging green leg, usually, pag walang halong green leg yung babae. Yung mga stags naman ay white legs sila, minana sa nanay nila. So makita mo, cross-link. Yung kulay ng paa ng broodcock napunta sa pullets. Yung kulay ng paa ng inahin napunta sa mga stags. Ito ay kung parehong red yan. Pero pag off-color, sabi ko nga, either way, kung minsan nagiging dominant talaga yung off-color kaysa sa mga reds. Ito naman kay Hakuna Matata. Kaibigan natin to, taga Nueva Ecija. Sabi niya, Doc, curl toes, namamana ba o hindi? Hakuna Matata, ito ay na-discuss ko na ng maraming beses. Tignan mo na lamang sa thumbnail. May mga curl toe na namamana, pero mas bihira yon. Mas marami ay dahilan ay vitamin B deficiency. Tapos yung iba naman ay dahil sa incubator. So tingnan mo kung anong sitwasyon mo dyan. Kung merong isang linyada na lahat anak ay may curl toe, namamana yan. Pero kung ang linyada na yan ay walang history ng curl toe, mas malamang deficient yung inahin ng vitamin B or may konting problema sa incubator, lalo na sa temperature, humidity, ventilation, at egg turning. Si Barty M5R1V. Magandang araw po, Doc. Tanong ko lang po kung anong sistema sa battery type breeding ang maganda. Nahinto po kasi pag itlog mga pulet ko, 3 pa lamang itlog na hinto na. At yung sipit-sipitan ay sumikip. Salamat po, Doc. Okay, Barty. Normally, mas efficient ang battery type breeding. Kasi individual na inahin yan, naaalagaan mo sila individually, at iisang broodcock ang ginagamit mo para sa kanila. Ngayon, ang sabi mo, 3 itlog pa lamang tumigil na. Ibig sabihin, baka hindi maganda ang preparasyon ng mga pulet o inahin na yan. Baka kulang sila sa nutrition or hindi pa tumama sa tamang edad. Or kung naglulugon man yan, baka hindi pa buo ang paglulugon. Dahil sabi mo, sumikip kaagad ang sipit-sipitan. So, wala sa battery breeding yan. Tignan mo yung holistic approach doon sa breeding mo. Tama ba ang edad ng manok? Tama ba ang paglugon? Tama ba ang nutrisyon? Ngayon, kung alam mo ang specific na dahilan, mabibigyan mo yan ng specific na solusyon. Pero sa sitwasyon na ito, dahil sumikip ng sipit-sipitan, mas mainam pakawalan mo sila sa range. Kasi yung natural na paggala nila sa range yan, nakakain ng mga insekto, na-exercise, sandali lamang babalik ka agad yung pangingitlog niya. Kasi pag nakakulong, mas matagal ang recovery. Pag nakakawala, mas mainam para sa alaga natin. Okay, sa YouTube pa rin, kay Eduardo Bertulfo 5587. Magandang araw po, Doc. Tanong ko lang po kung ilang buwan ang sisiw bago painumin ng vitamin na pampatangkad na nabibili sa mga poultry supply. Medyo mababa kasi mga bloodline na pinapalahi ko at maraming salamat po and God bless. Eduardo, yung tangkad na manok, yung station na tinatawag natin,
In general, yan ay genetics. Yan ay sa lahi ng manok. Halimbawa, yung mga bloodline gagaya ng lemon, mga butcher, yan ay likas na mababa. Kung gusto mong patangkarin, yan ay sa selection. Pipili ka na matatangkad na broodcock at broodhen para mas matangkad kaysa regular na mga lemon o regular na mga butcher. Genetics pa rin yan. Ang nutrition, essentially, yung protina, amino acids, balansyado ng energy, at may mga vitamins and minerals dun sa feeds pangkumpleto, yan ay mag-enhance lamang dun sa genetic potential. Pero kung likas na mababa ang manok mo, tambakan mo ng 1 toneladang pagkain, mahirap pa rin tumaas. Mas mainam mag-concentrate ka sa selection ng matataas na breed. Or kung gusto mo talagang matangkad na manok, huwag ka na mag-breed ng mababang mga inahin at mga broodcock, pumili ka na lang mga lahing matatangkad. Galing naman kay Holden Y3N. Good day, Doc Hill, at sa bumubuo ng segment na ito, tanong lang po, totoo bang mahina ang mga blocks pagdating sa basaan? At ano po ang scientific explanation po dito? Salamat. Okay, Holden. Dahil ang tanong mo ay scientific explanation, ang pinaka-basic na explanation dyan ay genetics. Sa US, sila yung unang nakakita nito. Dahil ang labanan doon ay GAF. So ito'y patibayan. So pagdating sa basaan, in general, nakita nila na hindi tumatagal ang mga blocks sa basaan. Ito yung mga Sid Taylor, ito yung mga brown red, at marami bang klaseng blocks. Maski sa Pilipinas na ang labanan ay knife. Kung minsan, napapansin na yung mga blocks ay mahina ang loob. So again, ang explanation, genetics. Pero sa ngayon, ang dami ng blocks ang matatapang. Dahil through genetics, na-improve din ang tapang at tibay nila. Yung iba, magandang selection na ginagamit, yung iba, pinasukan ng matatapang na dugo gaya ng Hutch. Kaya makita mo, ang mga blocks ngayon, maski dito sa Pilipinas, ang titibay na pagdating sa basaan. Ito naman kay Brad RD44. Good day po, Doc. Tanong ko lang kung nasa gitna ng breeding season, makaka-apekto ba sa pangingitlog ng hen kapag nag-flushing ako ng Ornistat para sa prevention ng malaria? Ihina ba sila mangitlog? Salamat po. Brad, ganito ang gawin mo. Bago breeding season, mag-flushing ka na ng Ornistat para sa prevention ng malaria, lalo na pag may history ng malaria dyan sa lugar mo. Pag sila ay nangingitlog na, huwag mong bigyan ng anti-malaria. Kasi karamihan ng anti-malaria kasama ng Ornistat, merong sulfa yan. Pag ang ginamit mong gamot sa isang nangingitlog na inahin ay merong sulfa, maapektuhan ang kanyang pangingitlog. Kung minsan, bumababa na ang egg production, bumabagsak pa ang hatchability, dahil naapektuhan ng sulfa yung mga B vitamins sa loob ng katawan. At yan ay ipapasa sa itlog, kaya yung itlog magkakaroon ng deficiency. Kaya pag pinapisa mo yung itlog, babagsak ang kanyang hatchability. Kay Lorenzo Ruiz, Doc, bakit yung inahin ko na na-priming ko na after 1 week mangitlog na siya pero bakit maliit pa rin yung itlog niya? Okay, Lorenzo, egg size ang issue mo rito. Karaniwan, yan ay genetics. Kung yung manok mo na yan ay likas na maliit ang itlog, maliit talaga yung itlog niya kahit na siya ay hindi pulet, kahit siya ay hen na. In general, pag tumatanda manok, lumalaki ang itlog. Pero pag yung lahi ng manok mo ay likas na maliit ng itlog, maliit talaga yan. Kung hindi genetics ang dahilan ng maliit na itlog, karaniwan ito ay edad at nutrition. Habang tumatanda manok, lumalaki ang itlog. Or, pag iyan ay mataas ang protina at mataas ang energy, lalaki rin yung itlog. So makikita mo, ang size ng itlog ay depende sa genetics, depende sa edad, at depende sa nutrition. Mga kaibigan, marami pa tayong issues na pag-uusapan tungkol sa pag-aalaga ng ating mga manok. Huwag lang kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification button para lagi kayong updated pag may mga bagong issues. At gaya ng dati, laging tandaan, sa performance ng ating mga manok, pambreeding man o panlaban,
health is always number one.